Gene Stories presents The Valentine Series 4, Hiding My Husband and My Daughter. Written by Eshang. Gina Ramirez. Siya ang nakakatandang babaeng kapatid sa magkakapatid na Valentine. She knows as classy, elegant, and powerful woman dahil sa kanyang mga success sa buhay. Marami siyang achievement na talagang hinahangaan ng maraming tao. Graduate sa 2 kurso at may 2 degree mismo. May degree siya sa business at may degree din siya sa engineering. Idagdag pa ang talento niya pagdating sa pagmumodel, kung saan patuloy niya pa ding ginagawa. International ay kilala siya at mas sikat siya sa ibang bansa dahil sa pagiging modelo niya ng kung ano-ano. May iba't-iba't pa siyang talento kagaya na lamang sa musika, kung saan ay marunong siyang kumanta. At ang boses niya kapag narinig mo ay hindi ka maniniwala dahil sa ganda. Nakakahalina, soft and peaceful, angelic. Kabaliktaran sa kanyang dinadala araw-araw. Marunong din siya sa iba't ibang mga instruments kagaya ng gitara, piano, violin at marami pang iba. May talento rin siya pagdating sa pagpipinta at ang kanyang ibang mga pininta ay naibenta pero hindi kilala ang kanyang muka dahil mas pinili niyang itago ang kanyang pagkatao. Lahat ng mga pininta niya ay may ibig sabihin, malalim ang kahulugan. Hindi siya basta-basta pumipinta ng dahil lamang sa nais niya. She's the woman with dignity and with justice. She's pursuing attorney too till now. Hinihintay niya lamang ang mastery niya doon. She's really high standards, kaya hindi nakataka-taka kung maraming kalalakihan talaga ang nagkakagusto sa kanya, nagkakandara pa para sa kanya, naghahabol. Marami din ang manliligaw at hanggang ngayon ay marami pa din ang kalalakihan na nangangarap sa kanya. Pero kahit na sino pang lalaki yan ay walang pakialam si Gina dahil may isang lalaki na nagpapatibok na ng kanyang puso. Ang lalaking yun ay ang makakasama niya habang buhay. Wala nang iba pa, kaya wala na siyang interes sa mga lalaki, kundi sa kanyang minamahal lamang. Good morning po, ma'am. Magalang na pagbati ni Ella kay Gina habang may magandang ngiti sa labi. Good morning, Ella. Mukhang masaya ka ngayon ah. Puna ni Gina nang mapansin ang kakaiba kay Ella. Yun nga po, ma'am eh. Kaya po nais ko pong makausap po kayo. Dahil nais ko pong magpasalamat ng personal sa inyo. Dahil sa tinulong niyo po sa amin. Magaling na po ang inay. Successful po ang operation. At nagpapagaling na lang po hanggang ngayon. Maraming salamat po talaga sa tulong niyo. Sabi ni Ella. Ngumiti ng genuine si Gina sa kanya. Isa pang nakatagong side ni Gina ay ang pagiging soft nito. Yes, may soft siya at tumutulong siya sa mga may hirap at nangangailangan ng tulong niya. Iyan talaga ang goal niya sa buhay. Pero hindi niya pinapaalam sa lahat ang bagay na yun dahil ayaw niyang may media na dundumog sa kanya at magtatanong ng kung ano-ano. Ayaw niya kasi sa mga taong masyadong mapagpanggap kahit na ang totoo ay hindi naman pala totoo ang kanyang ginagawa. Umaakto lamang para maging mabait at maganda ang tingin sa kanya ng ibang tao. Sobrang laki po ng naitulong niya sa amin. Sobrang nagpapasalamat din po si Mama at Papa sa inyo. Gusto nga po nila kayong makita eh. Pero sabi ko po, kapag magaling na po talaga si Mama ng tuluyan. Sabi ni Ella na nangingilid na ang gilid ng mga mata dahil sa emosyon na nararamdaman. Si Gina kasi ang gumastos ng lahat ng bayaran nila sa ospital at ito din ang dahilan kung bakit naoperahan ang kanyang ina na matagal na nilang gustong mangyari. Kaya sobrang laki ng kanilang pasasalamat. Umupo ka muna, Ella. Marahang sabi ni Gina na sinunod naman ni Ella. Pinunasan niya muna ang kanyang mga luha at saka siya napahinga ng maluwag. Na-appreciate ko na yung thank you niyo, Ella, at nararapat lamang na matulungan ng mga kagaya niyo. At saka, hindi na kayo naiiba sa akin, lalo na ang mama mo. Nanay na din ang naging turing ko sa kanya at nangako ako noon na babawi ako sa kanya balang araw. Kaya ginagawa ko to, Ella. Malaki din ang naging utang ko sa kanya. Sabi ni Gina. Maraming salamat po talaga, ma'am. Kasi hindi po kayo nagdadalawang isip na tulungan kami at gumastos para sa amin.
Nung una, pinaayos niyo po ang bahay namin. Tapos kayo po ang nagbibigay ng grocery sa amin monthly. Tapos ngayon, kayo din po ang gumastos sa lahat ng gastusin at operasyon ni Mama. Ani Ella. Ngumiti naman si Gina. Masaya ako natutulungan ko kayo at bukol sa loob ko ang ginawa ko. Ani Gina. Hindi na kasi naiiba ang pamilya ni Ella sa kanya, lalo na ang ina nito. Dahil ang mama nito ang siyang nag-alaga kay Gina simula nung baby pa siya. Mas naging nanay pa ito kaysa sa kanyang tunay na ina na sobrang busy palagi sa business at wala ng time sa mga anak. Kahit sa ibang mga kapatid niya ay ito din ang nag-alaga, kaya talagang napamahal na sila kay Aling Nora, ang mama ni Ella. Anak na din kasi ang ituring ni Aling Nora ang magkakapatid na Valentine. Naging katulong kasi nila ito sa kanyang pamilya hanggang sa naging tagapag-alaga sa kanila. Ako nang dadalaw sa inyo bukas. Wag na ang nanay Nora, okay? Saka, tumahan ka na. Ani Gina? Grabe po, ma'am. Gusto ko na pong mag-emote ngayon sa inyo. Nahihiya lang akong magsabi sa inyo. Pero now po, malakas na ang loob ko. Una po talaga ang tingin ko sa inyo walang pakialam sa lahat at walang puso. Peace po, ma'am. Yun kasi yung unang impression ko sa inyo Ani Ella. Pagak na natawa si Gina. Wala namang problema sa akin yan. Saka, yun din naman ang impression ng ibang tao sa akin. Kaya hindi na ako naninibago pa. Sabi naman ni Gina at ngumiti si Ella. Pero nung nakilala ko po kayo at nalaman ko yung pagkatao nyo, grabe po yung paghanga ako sa inyo. Sobrang laki talaga. Hindi ko in-expect na ganun pala kayong tao. Tapos, yung ginawa niyong pagtulong sa kapwa. Lalo na po dun sa mga taong wala talagang kaya sa buhay. Hindi niyo din pinapaalam sa iba at hindi kagaya ng ibang tao na kailangang ikalat sa buong media. Sabi pa ni Ella, hindi naman kasi kailangan ng media para tumulong, Ella. Minsan kasi, nagpapanggap lamang ang ibang tao kaya may media. Pero ang totoong may puso sa kapwa, kahit na walang kamera ay tutulong at tutulong pa din. At sa akin, ayaw ko talaga ng may kamera. Kumakalat sa lahat ng ginagawa kong pagtulong. Kasi alam ko na may mangyayari kung sakali kaya ka na lang. Sabi ni Gina, no problem po ma'am. Makakaasa po kayo sa akin at mapagkakatiwalaan niyo din po ako. Nako, more blessings po talaga ang dumating sa inyo. Deserve niyo talaga ang happy life dahil sa kabutihan niyo. Sabi ni Ella, umiti ng genuine si Gina. Deserve naman na lahat ng tao ang maging masaya at makaahon sa hirap kahit papaano. Deserve din na mabigyan ng blessings. Pero kapag masama talaga ang isang tao, walang blessings na matatanggap kay God. Kasi kasamaan ang ginagawa niya. Sabi ni Gina, kaya nga po gusto ko po palang malaman yung idol na idol ko po kayo. Pangarap ko pong maging kagaya niyo. Pangarap ko pong magtayo ng charity para sa mga batang nasa lansangan. Yung baga pong wala pong mga magulang at pinabayaan na. Sabi ni Ella. Bata pa si Ella. Dalaga pa ito kasi 18 taong gulang pa lamang naman. Pero grabe na ang pag-iisip. Sobrang lawak at humahanga si Gina doon. Siya ang nagpapaaral kay Ella at kapalit nito ay ang pagtatrabaho ni Ella sa kanya. Pero hindi naman niya gustong pilitin si Ella at ito mismo ang nagkusa at may gusto kahit na sinabi niyang hindi naman na kailangan at siya naman ang kusang tumutulong. Ngunit sadyang mapilit si Ella kaya wala nang nagawa si Gina kundi hayaan na lamang ito. Malaki din kasi ang potensyal ni Ella at nakikita naman ni Gina yon kaya binigyan niya ng pagkakataon si Ella. Kapag nakikita niya kasi ang isang tao na nagsusumikap na maabot ang pangarap sa buhay pero walang financial, walang alinlangan na tumutulong si Gina, lalo na kung deserving naman talaga. At isa si Ella sa mga taong tinutulungan niyang maabot ang mga pangarap sa buhay. Palaging nag-o-open si Ella sa kanya sa mga gusto nito sa buhay kapag nagkakausap silang dalawa. Nakakabatang kapatid na din kasi ang turing niya dito. Mas gusto niya pa nga ito kaysa sa ibang kapatid niya. Medyo malayo talaga ang loob nilang magkakapatid sa isa't isa dahil may kanya-kanyang standard sa buhay. Kumbaga, sa kanilang magkakapatid ay kompetisyon talaga ang nagaganap. Paramihan at pataasan ang mga narating sa buhay. But Gina doesn't care about that. Wala naman siyang pakialam doon. Pero siya ang kinaiinggitan ng mga kapatid niya dahil siya talaga ang mas maraming nang narating at naabot sa buhay.
Paano kaya kapag nalabas pa sa media ang patago niyang pagtulong sa mga tao? Baka magkampihan na mga kapatid niya para pabagsakin siya. Bloody war talaga ang mangyayari sa pagitan nilang lahat. Kaya hindi talaga perpekto ang kanilang pamilya. Kapag may media lamang ay nagpaplastikan sila. Pero kahit na gano'n ay ginagampanan pa ni Gina ang pagiging nakakatandang kapatid. Iniintindi na lamang niya mga ito at hinahayaan sa mga gustong gawin sa kanya kung sakali. Siya ang mas may malawak na pag-iisip kaya siya ang nag-a-adjust. Abutin mo na lang yung pangarap mo, Ella. Nandito lang ako para suportahan ka. Huwag mong isipin ang mga gagastusin dahil akong bahala sa lahat ng yun. Napag-usapan naman natin ang bagay na to, hindi ba? Gusto ko makita ka maging successful. Ani Gina sa marahan na boses. Opo ate, huwag po kayo mag-alala. Tutuparin ko po lahat ng yon, kagaya ng mga pangako ko sa inyo. Saka, pagbawi ko na din po yun sa inyo dahil sa pagtulong niya sa akin. Ayaw ko naman po kasing masayang dahil bihira lang po ang opportunity na to. Kaya nagpapasalamat din po ako ng marami dahil sa binigay niyong pagkakataon sa akin para abutin ang mga pangarap ko. Sabi ni Ella, saka ngumiti. Nakikita ko din naman kung gaano ka nagsisikap, Ella. Kaya hindi ako magdadalawang isip talaga. Dahil kagaya mo, nakita ko din ang sarili ko sa ganyang posisyon noon. Naranasan ko din talagang maghirap. Ang walang pera dahil hindi ako sinusuportahan ng mga magulang ko noon. Ani Gina, nagkwentuhan lamang silang dalawa. Casual ang mga boses hanggang sa nagtawanan na sila. Nag-order si Gina ng makakain nilang dalawa na dineliver naman sa kanyang opisina. Kumain sila ng nagtatawanan. Akala mo ay wala nang bukas sa pagtawa nilang dalawa. Nang matapos silang kumain, ay nagpaalam na si Ella sa kanya dahil may gagawin pa ito for school. Nagagawang pagsabayin ni Ella ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho. Hindi naman kasi siya pabaya ang tulad niya. Napangiti na lamang si Gina nang mawala na sa harapan niya si Ella. Bumalik na lang din siya sa kanyang pagtatrabaho at pininimahan niya ang dapat pirmahan. May sarili siyang kumpanya at wala siyang handle na kahit na anong kumpanya ng kanyang mga magulang. Matagal niyang binitawan ito. Matagal na siyang nag-resign bilang CEO, kaya wala talagang masasabi ang kanyang mga magulang sa kanya dahil pinaghirapan niya ang kumpanyang meron siya ngayon. Lahat ng mga perang dinastos sa kanya ng mga magulang niya ay ibinalik niya dahil ayaw niyang masumbatan na naman siya. Isa sa hindi alam ng ibang mga kapatid niya at ng ibang tao ay siya ang pinakamasaklap na naranasan sa kamay ng kanyang mga magulang. Nakatanggap siya ng sampal sa kanyang ama, gayon din sa kanyang ina dahil lamang sa isang pagkakamali na hindi naman mali kay Gina. Dahil sa kanya ay blessings ito at hindi ito kasalanan. Siya ang may masakit na napagdaanan dahil lahat ng achievements niya ngayon ay dahil sa pagod, stress, puyat at hirap niya ang mga yun. Wala siyang kahit na magkanong hiningi sa kanyang mga magulang. Pinagsikapan niyang mabuti ang lahat dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob. Pumupunta lamang siya sa kanilang mansyon kapag kailangan niyang bumisita o kaya naman ay kamustahin ang mga kapatid. Okay naman sila ng kanyang mga magulang. Pero hindi na kagaya ng dati na malapit sa isa't isa. Pero talaga nga bang naging malapit ang kanyang loob sa mga ito kung puro sakit lang naman ang mga natatanggap niya? Kaya hindi siya masisisi kung mas pinili niyang lumayo sa pamilya niya. Namuhay siyang independent, walang kahit na tulong na ibang tao at masaya siya ngayon sa buhay niya. Mas pinili niyang lumayo sa mga taong alam niyang walang maidudulot na maganda sa kanya. Lumayo siya sa lugar na kung saan ay hindi siya mabibigyan ng peace. At ngayon ay masaya naman siyang kasama ang mahal niya sa buhay. Ang mga taong nagpapawala ng pagod niya sa araw-araw at ang nagpapasaya sa kanya sa bawat minuto. Kontento na siya sa kung anong meron siya ngayon. Basta ay kasama niya ang mga ito at wala na siyang hiling pa sa buhay niya, kundi ang maging masaya sa piling ng kanyang asawa at kasama ang kanilang anak. Goodbye po, ma'am. Ingat po kayo sa pag-uwi. Thank you po, ma'am, sa maagang pag-uwi. Maraming salamat po talaga. Love ka namin, ma'am, so much. We love you, ma'am. Paalam ng mga empleyado ni Gina sa kanya nang may genuine na ngiti sa kanilang labi. Masaya si Gina na nakapagpapasaya siya ng mga tao kahit na sa simpleng paraan lamang. Nakita niya na masyado ng subsob at seryoso ang kanyang mga empleyado sa trabaho dahil may event kasi silang gagawin at malaki-laki yun. Kaya naman pinagplaplanuhan nila ng mabuti. Ma'am,
Hindi pa ba kayo uuwi? Tanong ni Ella nang lumapit si Gina na nakaupo pa din sa kanyang swivel chair at nakaharap sa laptop na bukas. Mamaya pa, Ella. May kailangan lang kasi akong tapusin kaya kailangan ko lang ipasa to bukas ng umaga. Ani Gina, masyado na din po kayong subsob at babad sa trabaho, ma'am. Baka magkasakit na po kayo niyan. Nag-aalalang sabi ni Ella. Tumigil si Gina sa pagtatype sa kanyang laptop. Tinanggal niya din ang salamin sa kanyang mata kung saan ay proneksyon sa liwanag. Humarap siya kay Ella. Thank you for the concern and worrying, Ella, about my health. But don't worry, hindi ko naman pinapabayaan ng sarili ko. Kaya wag ka mag-alala. Saka patapos na din naman to. Kaya maaga pa din ako makakauwi. Go home na. Need mo na din magpahinga. Parahang ani Gina sa ngumiti. Sure po ba kayo, ma'am? Baka kailangan niyo pa po ng tulong. Pwede naman po akong tumulong. Maaga pa naman po eh. Ani Ella? Hindi na, Ella. Kaya ko naman na to. Thank you. Ani Gina? Sige po, ma'am. Hindi na po ako magpupumilit. Basta, huwag po kayo masyadong magpapagabi at mag-isa na lang po kayo dito sa kumpanya. Papatayin ko na lang po yung ibang mga ilaw. Ani Ella? Thank you, Ella. Ingat ka. Ani Gina? Thank you din po, ma'am. Kayo po ang mag-iingat. Nagpasundo na po ko kay kuya. Ani Ella? Ngumiti sila sa isa't isa at nag-wave pa si Ella kay Gina habang palabas ng pinto. Napasandal naman si Gina sa kanyang swivel chair. Napahilot siya ng kanyang ulo at saka batok. Masyado na siyang kulang sa tulog lately dahil may pinag-aaralan siya. Late na din siyang kumain. Sa madaling salita, ay focus siya sa trabaho at nalilimutan na ang kanyang sarili. May kailangan din kasi siyang malaman dahil lately ay bumaba ang sales nila kahit na hindi naman dapat, lalo na at mabenta ang kanilang mga products. Ayaw niya munang ipaalam ang mga nalaman niya sa empleyado niya dahil wala pa siyang matibay na evidence talaga. Baka talagang bumaba lang ang sales. Pero in case na totoo nga ang kanyang nalaman ay hindi niya alam ang gagawin, lalo na at kilala niya ang kanyang mga empleyado. Alam niyang hindi magagawa ng mga ito ang inaakala niya. Napamahal na din kasi siya sa mga ito at karamihan sa mga ito ay nag-aaral pa. Tinapos na lamang ni Gina ang kanyang gawain. Ang akala niyang maaga siyang makakauwi ay hindi nangyari. Nagtimpla pa siya ng kape at mabuti na lamang ay kumpleto sa kanyang opisina kaya hindi na siya bumaba pa. Nilalabanan niya ang antok ng kanyang nararamdaman kahit na nais na talaga niyang matulog. Kailangan niya kasing matapos ang ginagawa niyang report para bukas. I-represent niya ito sa harapan ng lahat at kailangan ay maging maganda ang kanyang presentation para maidagdag sa event na magaganap. Gustong-gusto niya talagang maisama ito kaya ginagawa niya ang best niya. Tutok na tutok naman si Gina sa kanyang laptop nang biglang tumunog ang kanyang phone na nasa gilid ng mesa. Bumangon doon ang tawag ng kanyang minamahal. Kaya naman saglit siyang huminto sa kanyang ginagawa at sinagot niya ang tawag. Hello? Bungad ni Gina. Bakit na ako sa floor mo? Papasok ako Ani ng lalaki sa kabilang linya. Natigilan naman si Gina. Tiningnan niya ang pinto ng kanyang opisina. Bukas naman siya. Sagot ni Gina kasabay ang pagpasok ng lalaki. May pag-aalala ang mukha nito at may inis din. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Gina nang mapansin yun. Parang wala lang sa kanya. Anong oras na? Tanong ng lalaki. Wala ka bang phone para makita ang oras? Pabalang na tanong ni Gina para samaan siya ng tingin ng lalaki. Pero umirap lamang si Gina. Siya pa ang mas maldita. I don't tolerate that bad attitude, honey. I'm here dahil nag-aalala ako dahil hindi ka pa umuwi. Maghahating gabi na Our daughter is waiting on you. Hinahanap ka niya. Kung hindi ko pa pinatulog ay hindi matutulog. Sabi ng lalaki. Nakaramdam ng guilty si Gina. Nalimutan niya na ang bagay na yun. Nalimutan niya nang may anak at asawa pala siyang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Napasapo na lamang si Gina sa kanyang noo. I'm sorry, nawala na sa isip ko. Marahang ani ni Gina. Lumapit ang lalaki sa kanya pero kinuha muna nito ang visitor chair para matabihan siya. Honey, sinabi ko naman sa'yo na wag mong papabayaan ang sarili mo.
At huwag ka masyadong tutok sa trabaho. Marahang ani ng lalaki. Sorry, may tinatapos lang talaga ako. Kailangan lang talaga to bukas. Babawi na lang ako sa inyo. Ani Gina, namumungay ang mga mata. Marahan namang napahinga ang lalaki at inilagay sa likod ng tainga ni Gina ang ilang hibla ng kanyang buhok. It's okay, honey. Hindi naman ako galit. Nag-aalala lamang ako kaya nagpunta ako dito. Dahil baka kung ano na nangyari sa'yo. Lalo na at nalaman kong maaga mong pinauwi ang mga empleyado mo. Kaya alam kong mag-isa ka na lang dito. Ani ng lalaki. Ang lalaking ito ay si Teo Ramirez, ang kanyang asawa. Asawa ni Gina. May anak silang 5 taong gulang na babae. Matagal na silang magkasintahan at matagal na din silang dalawa na ikinasal. Pero wala sa pamilya ni Gina ang nakakaalam sa bagay na yun. Dahil alam niyang tutol ang kanyang mga magulang sa pagmamahalan nilang dalawa. Dahil hindi naman galing sa mayamang angkan si Teo. May kaya lamang sa buhay ito, ngunit malaki ang takot at paniniwala sa Diyos. Sobrang nire-respeto ang magulang at mapagmahal sa pamilya at mga kapatid. Nakita niya kung paano talaga magmahal si Teo, lalo na nang patunayan nito ang sarili kay Gina. Hindi din lumabas sa publiko ang kasal nilang dalawa. Hindi ito grande at tanging ang ilang mga kamag-anak ni Teo at mga kaibigan lamang ang imbitado sa kasal. Pero ang simpleng kasal na yun ay si Gina na mismo ang may gusto at siya mismo ang nagsabi na ganun lamang ang kanyang nais kahit na ang gusto ni Teo ay bigyan nito ng napaka-ingrandeng kasal. Tapos ng pag-aaral si Teo at may degree ito. Isa siyang attorney kaya naman talagang hinahangaan ni Gina. Ang sa kanya naman ay makukuha niya na ang license bilang attorney kapag lumabas na ang resulta. Private lawyer si Teo. Hindi siya for public. Kaya naman ay private lang na siya makikilala at nais din ni Teo na makaiwas sa mga kapahamakan. Dahil bilang isang lawyer na kailangang ipagtanggol at protektahan ang kanyang kliyente. Hindi madali ang bagay na yun dahil malaki ang posibilidad na mapahamak ang buhay mo. Lalo na kapag natalo mo ang kalaban sa korte. Bilang isang lawyer ay nakakatakot dahil maaari kang maraming makaalitan o kaya naman ay pwedeng maraming maging galit sa'yo. Kahit na wala ka namang ginagawang mali sa kanila. Ganun talaga pag naiinggit ang isang tao, kagaya mo ding lawyer sa iyo. Lalo na kapag nakita nila na magaling ka at may potensyal ka bilang abogado. Thankful naman si Gina dahil kahit na lawyer si Teo ay magiging lawyer na din siya ay wala namang kapahamakan na dumadating sa kanila kahit papaano. Hindi din naman hahayaan ni Teo na mapahamak ang 2 babae sa buhay niya. Bago pa may humawak sa mga ito ay nakakilos na agad siya. Walang ibang nakakaalam ng kanilang relasyon. Lalo na kung paano sila ikinasal. Sa pamilya ni Gina ay walang kahit na sino talagang nakakaalam. Kahit na ang ibang mga kapatid niya. Wala siyang pinagsabihan. Hindi dahil wala siyang tiwala sa mga ito kundi dahil alam niyang may masasabing hindi maganda. Lalo na ang kanyang pagbubuntis ay lihim lamang din. Buntis siya nang saktong pinalaya siya ng kanyang mga magulang sa kanilang tahanan at tanging si Teo ang nandyan para tanggapin siya kahit hinding-hindi niya iiwanan ang lalaking nandyan para sa araw niya sa kanyang tabi. Kailanman ay hindi siya pinabayaan ni Teo. Lawyer ito at kapag lawyer daw ay nakakatakot. Pero pagdating kay Gina ay sobrang soft ni Teo. Hindi nito kayang magalit kay Gina kahit na hindi na maganda ang ginagawa nito. Palaging mahinahon kung magsalita kahit na sinisigawan na siya ni Gina. Lalo na nung buntis ito at may gustong kainin pero hindi niya agad nabibigay. At mabilis na nagagalit. Nadala na din si Teo na magalit si Gina sa kanya at baka layasan na talaga siya. Muntik na kasi siyang malayasan talaga nito kasama pa ang anak nila. Mabuti na lamang at agad nalaman ni Teo kaya naabutan niya pa ang mga ito bago tuluyang makaalis sa kanilang tahanan. Sumandal si Gina kay Teo. Hinilot naman ito ang kanyang ulo. Napapikit si Gina at doon niya naramdaman ang sobrang pagod at antok. Gusto niya nang magpahinga. Masyado mo nang napapabayaan ng sarili mo at kalusugan mo, honey. Hindi na maganda yan. Ani Teo. Kahit papagalitan ni Teo ay mahinahon pa din ang boses nito at minsan pa ay sobrang lambig. Kaya naman nangaasar lamang si Gina.
Hindi pa siya sinisigawan ni Teo. Pagdating talaga sa kanya ay kayang-kayang pigilan ni Teo ang emosyon na kanyang ilalabas. Alam ko naman yun, Han. Kaya nga tinatapos ko na lahat ng mga gagawin ko eh. Dahil gusto ko magpahinga kahit papaano. Gusto ko magbakasyon. No work na iisipin. Gusto ko mag-relax na peaceful na lugar. Sabi ni Gina, tutulungan kita, honey. Hayaan mo akong matulungan ka para naman hindi na maging matagal ang gagawin mo. At para hindi ka na din masyadong mapagod. Hayaan mo ko, honey. Balambing na ani nito. Napangiti naman si Gina. Ikaw bahala kung anong gusto mo. Hindi naman kita pipigilan eh. Pero wag mo akong akuin ha. Baka mamaya ikaw na talaga ang gumawa ng lahat. Pabirong ani ni Gina. Teo chuckled. Hindi, Han, promise. Tutulong lang talaga ako sa ibang mga gawain mo para hindi na mabigat. Ani Teo. Mas busy ka pa sa akin at mas marami kang gagawin. Wala ka bang kliyente? Tanong ni Gina. Wala. Hindi muna ako tumatanggap. Hindi muna ako tatanggap ngayong buwan dahil gusto kong sa inyo muna ako mag-focus. Sabi ni Teo. Napangiti si Gina. Hindi naman kailangan na sa amin palagi ang focus mo. Naiintindihan naman namin na may iba kang responsibility na kailangan mong gampanan. Marahang sabi ni Gina. Napanguso si Teo. Kahit na, Han, alam mo naman na kayo ang number 1 priority ko at palaging uunahin kaysa sa ibang tao. Ani Teo. Naku, ikaw talagang lalaki ka. Pinapakilig mo na naman ako. Mas lalo lang talaga kitang minamahal eh. Ani Gina, saka siya humarap kay Teo. Hinaplos niya ang kanang pisngi nito. Napapikit naman saglit si Teo sa haplos ng asawa. Pagkatapos ay nagmulat siya ng mga mata. Namumungay nang nakatingin kay Gina. Sobrang swerte namin. Hindi ko tuloy alam kung deserve ko ba talaga ang pagmamahal mo. Grabe yung understanding mo kahit na ako naman ang may mali minsan. Ani Gina. Han, magdadrama ba tayo ngayon? Hindi kasi ako prepare. Wala akong dalang panyo kaya naman ay tissue para sa mga luha ko. Biro ni Teo. Napahalakak naman si Gina. Sira ulo ka talaga minsan. Hindi no, nagsasabi lang naman ako. Kasi gusto kong hindi lamang ako true letter magaling sa mga saloobin na gusto kong sabihin sa'yo. Ani Gina, mahilig kasi siyang magregalo kay Teo ng mga letter na siya mismo ang nagsulat at nagdesign. Hindi pwedeng mawala ang bagay na yon sa regalo niya. Palaging may letter na kasama. Kada buwan siyang nagbibigay at minsan naman ay kapag may argument silang dalawa. Kapag ayaw niyang magsalita ay true letter niya lamang idinadaan ang kanyang emosyon. At mas nagugustuhan pa ni Teo yon kasi may mababasa daw ito sa araw-araw at kapag nalulungkot siya at wala siya sa tabi nito. Tatapusin ko lang to. Malapit-lapit na at uuwi na tayong dalawa pagkatapos. Maaga pa ako bukas. Ani Gina, dito lang ako, babantayan kita. Sabi ni Teo. Si Gina naman ang tumango. Bumalik na siya sa kanyang ginagawa. Mas lalo siyang ginanahan dahil nais niya nang matapos. Gusto niya talagang umuwi. Pinanood lamang siya ni Teo sa isang tabi habang namumungay ang mga mata at kapag magtatama ang kanilang mga paningin ay ngingiti na lamang sila sa isa't isa. Pinagtimpla din siya ni Teo ng kape. 12:00 na ng hating gabi nang matapos si Gina sa kanyang ginagawa. Nagligpit na siya ng kanyang gamit at tinulungan naman siya ni Teo. Ito na ang nagdala ng mga gamit niya pababa. Inalalayan siya nitong makapasok sa kanyang sasakyan na dala. May gusto ka bang kainin, Han? Dadaan muna tayo sa isang mabibilhan. Ani Teo. Hindi na. Gusto ko nang magpahinga sa malambot na kama. Pumipikit na din talaga ang mga mata ko. Ani Gina na nakapikit na ang mga mata habang nakasandal sa may bintana ng sasakyan ni Teo. Tumango naman si Teo. Sleep, Han. Bubuhatin na lang kita mamaya kapag nasa bahay na tayo. Ani Teo. Hindi naman sumagot ang asawa na hinayaan ng sarili na tangayin ng antok. Nang makarating sila sa kanilang tahanan ay binuhat ni Teo si Gina ng puno ng pag-iingat na animoy takot na magising ito. Mahimbing ang pagkakatulog ni Gina at mapapansin mo yon sa lalim ng kanyang paghinga. Pinakuha niya sa gising pang guard ang gamit ni Gina sa loob ng kanyang sasakyan at isinunod ito sa loob. Pagdating nila sa kanilang silid ay mahimbing na natutulog ang kanilang anak sa kanilang kama. Pero marami namang harang sa buong paligid nito
At binabantayan din naman ng yaya na nakatulog na sa edge ng kama habang nakaupo lamang. Marahan munang inilapag ni Teo si Gina sa kama. Inayos niya ang pagkakahiga nito, maging ang anak na gumalaw pa. Napangiti siya na mapagmasdan ng dalawang babaeng minamahal niya sa buhay. Hinalikan niya ang mga ito sa noo. "Good night mga mahal ko," ani Teo. Ginising naman niya ang yaya ng kanilang anak at sinabing lumipat na ng kwarto. Humingi ito ng pasensya, ngunit umiling lamang si Teo dahil imbis na nakatulog na dapat ito ng maayos sa silid ay pinagbantay niya pa sa anak dahil pinuntahan niya si Gina. Nagpalit si Teo ng kanyang suot, sando lamang at boxer shorts. Nasa gitna nila ang anak na mahimbing na natutulog. Gumalaw ito kaya napayakap sa ina. Hinaplos niya ng marahan ang likuran ni Gina dahil tumagalid ito paharap sa kanya. Nakayakap din ang anak nila dito. "Kung ako lang talaga ang masusunod, hindi ko hahayaan na magtrabaho ka pa. Pero ayaw ko naman na magalit ka sa akin dahil dyan ka masaya," ani Teo. Simula nang matapos na ang bahay nila sa pagpapagawa na ilang taon din nilang pinag-ipunan ni Gina ay para lamang magkaroon sila ng sariling bahay na matatawag talaga nilang kanya, ay nagtrabaho muna silang dalawa ng sobra. Nag-ipon sila, nagtipid sila, nagtrabaho sila at nagpuyat ng malala para malaki ang sweldo dahil nag-uumpisa pa lamang sila noon. Nasabay pang nagdadalang tao na si Gina, kaya aminado si Teo na hindi naging madali sa kanilang dalawa ang lahat. But he's thankful right now dahil nakaraos sila kahit papaano at napuna ng hirap nila bago maabot ang kanilang minimithing buhay. Nakikitira lamang sila dati sa pamilya ni Teo. At dahil na din sa kahihiyan nilang dalawa lalo na ni Gina, ay nagdesisyon silang dalawa na magtulungan para sa pagpapagawa ng bahay nila. Hindi pinayagan ng ina ni Teo si Gina nung una dahil bagong panganak pa lamang ito at hindi pwedeng iwanan ni Gina. Gusto kasi ng ina ni Teo na masanay ang anak nila sa ina na hindi sa ibang tao. Naiintindihan naman ni Gina ang nais nito, kaya wala siyang ibang naging angal. Nagpapasalamat pa siya dahil kung hindi, ay baka malayo na ang loob ng kanyang anak sa kanya dahil grabe siya kung mag-focus sa trabaho na akala mo ay wala ng bukas. Mabuti at hindi niya napabayaan ang kanilang anak, kundi ay sisisihin niya ang kanyang sarili ng walang katapusan kung sakaling nangyari iyon. Nang mag-isang taong gulang na ang anak nilang dalawa, ay doon na nagtrabaho si Gina. Hindi siya humalik sa kanyang magulang na walang pakialam. Dahil hindi naman siya pinahanap ng mga ito, maging ng mga kapatid na busy sa kanya-kanyang buhay. Wala kasing pakialamanan sa kanila. Depende na lamang kung nais nila. "Ate," tawag ni Vanessa sa kanyang ate Gina nang makita niya ito sa restaurant. Akala niya ay namamalikmatan lamang siya nung unang pumunta siya dito, kaya hindi niya ito nilapitan. Pero ngayon ay kumpirmado niya na talaga na ito ang kanyang ate Gina. Natigilan si Gina sa pagmamap ng sahig sa CR. Sinundan talaga siya ni Vanessa hanggang sa loob. "Anong ginagawa mo dito? At anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Bakit ka naglilinis?" Tanong ni Vanessa na puno ng pagtataka. "Mamaya na lang tayo mag-usap. 7 PM pa ng gabi ang tapos ko," ani Gina. Hindi na nakaimik si Vanessa. Pinasadahan niya ng tingin ng kanyang ate bago siya tuluyang umalis. Pinagmasdan din niya si Gina habang papalayo siya. Nang tuluyan ng mawala sa paningin ni Gina ang kapatid ay marahan na lamang siyang napahinga. Talagang maliit ang mundo. Magkikita at magkikita pa din talaga silang magkapatid o kahit na sino sa ibang mga kapatid niya. At alam niyang paghuhusga na ang nasa isip ni Vanessa. Paano pa kaya kapag nalaman ng ibang mga kapatid nila? Hindi lang judgment ang matatanggap niya. Insulto pa dahil ang isang Valentine ay nagtatrabaho sa isang mababang restaurant. Nang matapos na ang shift ni Gina ay nag-ayos na siya ng kanyang sarili. Paglabas niya ng restaurant ay agad siyang pumunta sa place kung saan sila magtatagpong dalawa ni Vanessa. Nakita niya agad si Vanessa sa hindi kalayuan. Nakatanaw sa kung saan at parang malalim ang iniisip. Tumabi siya kay Vanessa na napalingon naman sa kanya nang maramdaman ang kanyang presensya. Inabot niya ang siomay na nasa plastic cup na kanyang binili kanina. Kinuha naman ni Vanessa yun at sabay nilang kinain.
Huwag kang mahiyang magtanong sa akin. Alam kong may gusto kang malaman and I'm willing to answer. Sabi ni Gina. Ninuya muna ni Vanessa ang kanyang kinakain. Inabot muna ni Gina sa kanya ang bottle na may lamang tubig at binuksan muna ni Vanessa yun. Uminom na muna siya bago magsalita. Hindi ko na kailangan magtanong kung anong nangyari at bakit nawala ka na lang sa bahay. Ang gusto kong itanong ay kung bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin, ate, o kahit na sino sa aming magkakapatid. Tanong ni Vanessa. Hindi naman agad nakaimik si Gina kaya nagpatuloy si Vanessa sa pagsasalita. Hindi mo kailangan magtrabaho sa ganyan, ate. Alam mo naman ang mangyayari kapag nalaman ng media. Ani pa ni Vanessa. Napaharap si Gina sa kanya saglit. Hindi nito nagustuhan ang huling sinabi. Wala naman akong pakialam sa pangalan na iniingatan nila, Vanessa. Hindi ako mapagpanggap na tao. At saka, walang masama sa trabaho ko. Marangal yun. At hindi ako hihingi ng tulong sa inyo kahit na kailan. Hindi dahil pride ang pinapairal ko, kundi dahil ayaw kong marami kayong masabi sa akin na hindi maganda. You know me. Ayokong pinagsasalitaan ako ng hindi maganda at aapakan ng pagkatao ko. Ani Gina sa matapang na boses. Marahang napahinga si Vanessa. Hindi ka naman namin huho. Naputol ang sasabihin ni Vanessa nang pagak na matawa si Gina at sapawa ng kanyang sasabihin. Oh, come on, Vanessa. I don't want to be plastic in front of you. That's why nagpapakatotoo ako sa'yo. Hindi mo na kailangan sabihin yan para pagaanin ang loob ko. Kahit na alam ko naman ang totoo. Pero kahit na anong sabihin at gawin mo pa, hindi mo ako mahihikayat na humingi ng tulong sa inyo. Dahil para sa akin, hindi naman na ako Valentine. Hindi naman talaga ako naging Valentine. Ani Gina at agad na pailing. Hindi naman nakaimik si Vanessa na napahinga na lamang. Alam niyang sarado ngayon ang utak ng kapatid niya. Kahit na ano ang sabihin niya at pagpapaintindi niya ay hindi nito maiintindihan. Dahil nangingibabaw ang emosyon na nararamdaman ng kanyang ate. She just sigh. Alam kong never mong ibababa ang pride mo, ate. Kaya hindi kita pipilitin pa. But I just want you to know na pwede kang lumapit sa akin anytime. Kung kailangan mo ng tulong. Huwag kang mahihiya, ate. Dahil totoo ako. Maging ang pinapakita ko sa iyo, ate. Ani Vanessa, ate talaga ang turing ko sa iyo at malaki ang paghanga ko sa iyo, ate Gina. Totoo din ang pag-aalala ko sa iyo ngayon. Pero alam kong matapang ka at kaya mo kahit na walang tulong galing sa amin. Galing sa pamilya natin o angkan. Dahil alam kong madiskarte kang babae. Because you're not Gina Valentine for nothing. Marahang pagkakasabi ni Vanessa. Nasa isip naman ni Gina ang lahat ng iyon. Alam na hindi mapagpanggap si Vanessa dahil may pagkakapareha silang dalawa. Thanks for that. And no worries. Kaya kong magbaba ng pride ko kapag kailangan ko talagang ibaba. Pero for now, I'll never do that. Thank you for talking with me this night. May isa lamang akong nais. Ano, Gina? Napalingon agad si Vanessa sa kanya. Ano yun, ate? Tanong nito. Huwag mo akong pasundan o kaya naman ay pabantayan. Malalaman ko naman ang bagay na yan. And keep this secret. Huwag mong ipapaalam sa kahit na kanino ang nalaman mo ngayong gabi. I trust you. So please, don't break my trust. Ani Gina, nakakaasa ka sa bagay na yan, ate. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ani Vanessa, that's good to hear. Sabi ni Gina, casual talking lamang ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Tinatanong ni Vanessa ang buhay na meron si Gina at ang sagot lamang nito sa kanya ay masaya at puno ng pagmamahal. Sinabi pa nitong mas gusto niya ang buhay na meron siya ngayon kaysa nung nasa Valentine siya. Because now, she found her peace with the man she loves. Isa yon sa mga naalalang hindi malilimutan ni Gina dahil si Vanessa ang kauna-unahang nakatuklas sa kanyang kalagayan. At ngayon, ay si Vanessa din ang nakatuklas ng matagal na niyang tinatago sa lahat. Pinapasok ng isang kasambahay nila si Vanessa sa kanilang tahanan dahil nalaman na nito kung nasaan siya. Pero sa hindi inaasahan ay isang bata ang dumaldal kay Vanessa at alam niya agad na anak ito ng kanyang ate Gina dahil halos pinakakopy lamang ng mukha sa isa't isa. Labi at ilong lamang ang hindi namana ng bata kay Vanessa. Love ko po si mami ko po. Sobrang love ko po siya at ayaw ko pong nasasaktan si mami. Sabi ni Mira kay Vanessa. Kanina pa nagdadaldal si Mira kay Vanessa at ang tanging bukang bibig nito ay ang inang si Gina.
Marami na agad na ikwento kay Vanessa. Nakakala mo ay matagal na sila magkakilala kung mag-usap kahit hindi naman. Mama mo talaga si Ate Gina, no? Tanong ni Vanessa. Gusto niya pa din talagang kumpirmahin kasi hindi siya makapaniwala. Maraming mga katanungan ang pumapasok sa kanyang isipan. Una na ay kung bakit tinago ng kanyang Ate Gina na may anak na pala ito. Ngumuso si Mira. Paulit-ulit ka naman po, Ate Pretty. Mami ko nga po siya at daddy ko po si Daddy Teo. Only daughter lang po nila ako. Marahang pagkakasabi ni Mira. Gustong maiyak ni Vanessa. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Gusto niya ding mahawakan at mayakap si Mira, ang pamangkin niya. Ang ganda-ganda mo, baby. Kamukhang-kamukha mo talaga ang mami mo. Ani Vanessa, ngumiti ng malawak si Mira sa kanya. Thank you po, Ate Pretty. Mana po ko kay mami ko po eh. Sobrang ganda po ni mami. Sabi ni Mira na may pagmamalaki sa boses. Kaano-ano niyo po pala si mami ko? Nagtatakang tanong nito. Real quick talaga ang pagbabago ng emosyon ni Mira. Manang-mana sa pinagmanahan. Ako ang kapatid ng mami mo, baby. Sagot ni Vanessa. Di tita po kita. Tanong nito. Opo. Sagot naman ni Vanessa, saka ikinurot ang tungki ng ilong. Malaki ang tuwa ni Mira nang mabilis na bumaba sa pagkakaupo sa sofa. Lumapit siya kay Vanessa at nagkatitigan silang dalawa hanggang sa niyakap siya ni Mira. Doon naglandas ang ilang butil ng luha na kanina pa niya pinipigilan. Magaan ang yakap ni Mira sa kanya. Ang lambot at nakakagaan ng loob. Napapawi ang bigat na nararamdaman. Kagaya na lamang ng nararamdaman ni Vanessa ngayon. Hinaplos niya ang buhok ni Mira. Hinayaan niya si Mira na yakapin siya. Nice to meet you po, Tita Pretty. Ngiting sabi ni Mira. Nice to meet you din, baby. Ang laki-laki mo na. Ani Vanessa. Sa kanyang tabi ay tumabi si Mira. Kaya naman bahagya siyang tumagilid para magkaharap silang dalawa. Ba't now ko lang po kayo nakita, tita? Tanong ni Mira. At akmang sasagutin na sana ni Vanessa ito nang marinig nila ang boses ni Gina. Mira? Baby? Where are you, anak? Huwag mo namang taguan ng mommy. Ani Gina na hinahanap ang anak. Pababa ito ng hagdan. Anak! Tawag na naman ni Gina na bakas ang pag-aalala sa boses. Mami! Mami! I'm here po! Sigaw ni Mira sa sala. Agad namang napalingon si Gina kung saan nanggaling ang boses na yon. Mabilis siyang nagtungo sa may sala. Pero ganoon na lamang ang kanyang pagkatigil sa hindi niya inaasahan na makikita ngayong araw. Nagkatinginan silang dalawa. Ngumiti ng maliit si Vanessa sa kanya habang nangingislap ang mga mata. Iiyak na. Bumaba si Mira sa kanyang kinauupuan. Hinawakan ng kanyang anak ang kanyang kamay at saka siya dinala kay Vanessa. Mami, she's my Tita Pretty po pala. Sister mo daw po siya. Is that true po ba? Tanong ni Mira na nakangiti. Bumaba ang tingin ni Gina sa anak at saka ngumiti. Yes, anak. She's my sister. Tita mo siya. Ani Gina. Alam niyang nasabi na ni Vanessa sa anak ang totoo. Marahang yumukod si Gina sa harapan ng anak. Kakausapin ko lang ang Tita Pretty mo, okay? Go to your playground muna, baby. Malambing na sabi ni Gina. Opo, mami. Sagot naman ni Mira at saka niya hinalikan sa may pisngi ang ina. Nagpaalam din siya kay Vanessa. Nag-wave pa habang paalis habang may ngiti sa labi. Pinagmasdan nilang dalawa si Mira na papalayo sa kanila. Ang ganda ng anak mo, ate. Manang-mana sa'yo. Nakuha niya lahat ng features mo. Ani Vanessa. Thank you for that, Vanessa. Magpapahanda lang ako ng merienda natin para naman may makakain tayo habang nag-uusap. Ani Gina. Tumango naman si Vanessa. Nagpunta muna si Gina sa kusina. Nakita nila doon si Manang Lenny, ang matandang kasambahay nila na naging ina na din ni Gina. Manang, pahanda naman po ng merienda. Nariyan po ang kapatid ko. Padala na lang po sa may sala. Ani Gina. Sige iha, ako nang bahala. Sabi ni Manang Lenny. Maraming salamat po, Manang. Sabi naman ni Gina. Bumalik na siya sa sala at nakita niya ang kapatid na inililibot ang mga paningin.
Nakatingin na ngayon ito sa mga frame na nakadisplay sa mga shelves na style kung saan ay nakapatong doon ang mga frame na may mga larawan nila. Si Teo ang nakaisip ng style na ito dahil nais niya na ito agad ang bubungad sa mga bisita para daw malaman ng mga ito kung gaano sila kasayang pamilya kahit na simple ang buhay. Pero marami pa din talagang nagsasabi sa kanila na napakayaman nila kahit na ang totoo ay hindi naman. Sabihin na nating mayaman nga talaga sila pero para kina Teo at Gina ay may kaya lamang sila. Nagtatrabaho sila para magkaroon ng pera. Si Mira Ramirez, ang anak namin ni Teo Ramirez. At ako ay isang Ramirez. Ay mother and a wife. Sabi ni Gina habang nasa likuran si Vanessa na nakatitig sa isang family picture nila. Nakahalik sila ni Teo sa magkabilang pisngi ni Mira na malawak naman ang ngiti sa labi. Isa yon sa pinaka-the best na larawan nila dahil marami silang alaala doon. Hindi na ako magtataka kung bakit mas pinili mong lumayo sa mga Valentine at putulin ang pagiging Valentine mo dahil isa ka na palang Ramirez. At alam kong masaya ka ate sa buhay na meron ka ngayon. Ani Vanessa sa kanilingon si Gina na malawak ang ngiti sa labi. Hindi bagay ang salitang saya sa nararamdaman ko Vanessa kapag sila ang kasama ko. Sagot niya. Halata ko naman ate at alam ko yon. Dahil ngayon, nakita at na-realize ko na ang lahat. Alam kong masayang masaya ka sa kanila at masaya ako para sa'yo. Dahil you finally found your truly home. Ani Vanessa. Pumunta na sila sa may sofa. Umupo sila doon at magkaharapan. Dumating si Manang Lenny na dala ang isang tray kung saan ay may merienda. Inilapag nila doon sa mesa na nasa kanilang gitna. Maraming salamat po Manang. Sabi ni Gina. Walang anuman iha. Tawagin niyo lamang ako kapag may kailangan pa kayo at ako ay nasa kusina lang naman. Ani Manang Lenny at tumango naman si Gina. Nang makalis na si Manang Lenny ay doon na nagsimulang mag-usap ang magkapatid ng kasyual. Uminom ka muna ng juice. Ani Gina, saka inilapag ang isang baso na may lamang juice sa harapan ni Vanessa na gusto nang malaman ang lahat simula sa umpisa. Alam kong marami kang katanungan sa isipan mo at willing akong sagutin ang lahat ng mga yan. Ani Gina, marami talaga akong tanong ate. Kung paano nangyari nakasal ka na? Ani Vanessa, nakita kasi sa isang picture kung saan ay isang wedding picture ito. Kung paano may anak na kayo. Wala man lang kaming kamalay-malay sa bagay na to. Tapos ngayon, nalaman ko na lang na naisipan kong pumunta dito matapos kong malaman kung nasan ka. Hindi ko kalain na kayo pala ni Kuya Teo. Ani Vanessa. Gina chuckled. Si Teo kasi ay isa sa mga kaibigan nila noon. Kaklase din ito ng mga kuya nilang lalaki. Maayos naman ang pagkakaibigan nila hanggang sa nalaman ng kanilang ama at ina na nakikipagkaibigan sila sa isang mahirap, ay pinalayo sila nito. Tapos ngayon ay malalaman na lang nila ni Vanessa na may relasyon pala ang kanyang ate Gina at Teo. Talagang nagulat siya. Matagal na kaming dalawa Vanessa. 18 taong gulang pa lamang ako. Pero naging tago ang relasyon namin yon dahil alam ko ang gagawin nila mom and dad kapag nalaman nila ang bagay na yun. Kaya mas pinili naming dalawa na itago kesa naman ang paghiwalayin kami. Sabi ni Vanessa. Pero paano nagkaroon kayo ng anak ate? Saka, ilang taon na ba si Mira? Tanong ni Vanessa. 5 na si Mira. 19 na taon ako nung nagbuntis ako sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit lumayas ako sa atin. At nung nakita mo ko nun sa isang restaurant at naglilinis, buntis na ako nun kay Mira. Nilayo ko lamang ang anak ko sa mga mundong pinagkakaitan siya ng kasiyahan. Ani Gina at mapait na ngumiti. Nasaktan naman si Vanessa nang maramdaman ang pait at sakit sa boses ng kapatid. Kaya hindi mo ako masisisi Vanessa kung hindi ko siya pinakilala sa inyo. Kahit na nais kong gawin yon. Gustong gusto kong makilala niyo ang anak ko, maging si Teo. Pero wala akong tiwala sa kahit na sino sa mga Valentine. Kaya sana maintindihan mo. Pero ngayong alam mo na ang totoo, hindi ko naman ipagdadamot si Mira sa'yo dahil pamangkin mo siya. Ang akin lang ay, huwag mo muna akong pangunahan. Sasabihin ko din sa kanila ang tungkol dito. Ipapakilala ko din naman si Mira but not now. Sabi ni Gina. Naiintindihan ko naman ate. At kagaya ng dati, makakaasa ka sa akin. Nagulat lang ako sa nalaman ko pero masaya ako para sa'yo. Ani Vanessa, saka ngumiti. Totoong masaya talaga siya para sa ate Gina niya.
Kinasal kami ni Teo nung mag-iisang taon na si Mira. Hindi madali sa amin ang lahat. Umasa din kami sa pamilya ni Teo. Alam mo naman kung anong pamilya ang meron sila kaya talagang naghirap kami. Naranasan namin ang hirap. Wala akong kahit na anong tulong na galing sa mga Valentine. Lalo na at wala akong ginastos na kahit na anong pera. Pera nila, ang ginastos namin sa lahat. Nagsumikap kami, Vanessa. Nagkaroon kami ng sariling kumpanya. At dahil yun sa paghihirap naming dalawa. Nagtulungan kami kahit na maraming pagsubok at problema ang dumating sa amin. Hindi kami sumuko. Lalong-lalo na si Teo dahil siya ang nagpapalakas sa akin sa mga araw na gusto ko nang sumuko dahil napapagod na ako. Kwento pa ni Gina, agad niyang pinaalis ang luha sa mga mata na bumabagsak. Umiyak naman si Vanessa sa kanyang harapan pero may pagmamalaki sa kanyang mukha. Lahat ng naranasan namin ni Teo, deserve namin ang lahat ng kasiyahan at kapayapaan na nararanasan namin ngayon dahil hindi naging madali sa amin ang lahat bilang mag-asawa. Yung kasal namin yun, hindi ingrande, kahit na gusto niya. Pamilya niya lamang imbitado at sa side ko, walang kahit na sino. Pero masaya ako kasi genuine yung pagtanggap ng mga taong naroon sa kasal namin. Nakasaksi sa pagmamahalan namin ng walang katapusan. Masaya ako dahil masaya din ang mga taong yun para sa aming dalawa. Sabi pa ni Gina at inalala ang lahat. Wala ka bang kahit na anong pagsisisi, ate? Tanong ni Vanessa. Bakit naman ako magsisisi? At saan ako magsisisi, Vanessa? Tanong ni Gina para matigilan si Vanessa. You know me. Hindi ako basta nagdedesisyon kung hindi ko alam kung ano ang magiging consequences. At kailanman, hindi ako nagsisi na mas pinili ko siya kaysa sa sarili kong pamilya. Dahil sa kanila, Vanessa, naramdaman ko ang totoong kasiyahan. Pagmamahal na totoo. Sila ang pamilya ko, Vanessa, at handa akong ipagpalit ang lahat para sa kanila. Sabi ni Gina. Napangiti si Vanessa. I'm so proud of you, ate. Alam kong mahirap pero nakayanan mo. At proud na proud ako sa'yo. Ani Vanessa, I'm proud of myself too, Vanessa. Dahil sa nangyari, dun ko nalaman na kaya ko talagang tumayo sa sarili kong mga paa. Kahit na hindi ako isang Valentine. Ani Gina, nag-iyakan ng magkapatid na tahimik hanggang sa napayakap na lamang sila sa isa't isa habang inaalo ang bawat isa. Kumalma na din sila pagkatapos at natatawa na lamang sa pagiging madrama nila. Tama na nga. Masyado na tayong OA. Puna ni Gina at inayos na ang sarili. Napahinga siya ng marahan at inayos ang kanyang buhok. Kailan mo pala balak ipakilala silang dalawa sa lahat, ate? Tanong ni Vanessa. Ngumiti si Gina. Malapit na. Sagot niya. Nag-change topic silang dalawa. Napunta naman yun kay Vanessa. Nagkwento naman ito sa kanya at napapangiti na lamang din si Vanessa dahil alam niyang hindi din naging madali sa kanyang kapatid ang lahat. Buti naman at pumayag ang asawa mo, ate, na wag ipaalam muna sa lahat ng pagmamahalan niyo. Ani Vanessa, actually, siya ang may gusto niyan. Actually, alam din niya kung gaano din kagulo ang mundo nating mga Valentine. Ani Gina, hindi ko pa din talaga akalain na kayong dalawa pala sa huli. Ni wala namang namamagitan sa inyo nung magkakasama tayo. Ni halos hindi nga kayo masyadong nag-uusap eh. Ani Vanessa na napapailing. Ganun talaga kapag magaling umakto, Vanessa. Aakto ka talaga para sa kaligayahan mo. At ganun ang ginawa namin. Kaya wala talagang nakahalata na kahit na sino sa inyo. Ani Gina. Dumating bigla ang asawa ni Gina na si Teo. Kakatapos lamang ng pakikipag-usap niya sa isang kliyente at ito na ang mabigat-bigat na kasong hahawakan niya. Tinanggap ni Teo dahil interesado din siya sa kaso. Andiyan ang asawa mo. Mahinang sabi ni Vanessa kaya napalingon si Gina. Napatayo at sinalubong si Teo na agad na sumilay ang ngiti sa labi. Hi Han, how's your day? Tanong ni Gina sa kahinalikan ng mabilis sa labi si Teo. Napairap naman si Vanessa. Humawak si Teo sa kanyang baywang at hinalikan din siya sa gilid ng ulo. Ayos naman Han, masyadong mabigat lang ang hawakan kong kaso ngayon but I can handle. Interesado din ako eh. Ani Teo. Ngumiti si Gina. Just make sure na mag-iingat ka palagi kagaya ng sinasabi ko sa'yo. Ani Gina. Yes naman Han, don't worry. Palagi naman ako nag-iingat para din sa inyo ng anak natin. Ani Teo. Anyway, nandito pala si Vanessa. Sabi ni Gina
Saka humarap kay Vanessa nang ngumiti kay Teo. Hi Kuya Teo, nice to meet you again. Pagbati ni Vanessa, ngumiti naman si Teo sa kanya. Nice to meet you too Vanessa, how are you? Tanong ni Teo. Lumapit na sila kay Vanessa. Umupo sila Teo, si Gina sa sofa at magkatabi. Agad na inakbayan ni Teo si Gina at saka pinaglaruan ng dulo ng buhok. Ayos naman kuya. Grabe, di ko akalain na kayong dalawa pala. Nagulat ako sa mga kwento at nalaman ko mula kay ate. Pero masaya ako para sa inyong dalawa. Huwag mo lang sasaktan si ate. Dahil nako, talagang mayayari ka sa akin. Pagbabanta ni Vanessa, pagak na natawa si Teo sa kanila. I'll never do that Vanessa. Kapag gagawin ko yun, sana pinatay ko na lang sarili ko. Sabi ni Teo. Pero syempre ikaw yan. Alam ko namang hindi mo magagawa ang bagay na yan kay ate. Lalo na at lawyer ka. Kapag nireklamo ka ni ate, tanggal talagang lisensya mo. Sayang ilang taong pag-aaral. Biro ni Vanessa. Teo chuckled. Hindi ko naman gagawin ang bagay na yan na saktan sila Vanessa. I promise to myself that I'll protect them at gagawin ko ang lahat para hindi sila masaktan ng kahit na sino man. Sabi ni Teo, saka ngumiti. Napangiti din si Vanessa. Kilala niya naman si Teo at kung anong ugali ang meron nito. At ngayon, mukhang malaki ang pinagbago ni Teo. Kitang-kita niya kung gaano talaga ito mapagmahal sa kanyang ate Gina. Sa paraan pa lang ng pagtingin nito ay kakaiba na. Akala mo ay ito lamang ang nag-iisang babae sa mundo at wala ng iba. Kaya wala naman talaga siyang paghihinala. Malaki ang tiwala niya kay Teo. Alam niyang hindi ito magloloko lalo na at mag-asawa na sila ng kanyang ate. Tapos ay may anak pa. Naging maayos at masaya ang araw nilang yun. Nagkaroon ng bonding ang magkapatid na kahit tagal nang hindi nagkita. Naging close din agad si Vanessa at saka si Amira. Gustong-gusto nga ni Mira ito dahil halos ayaw nang umalis sa tabi. Kaya doon natulog si Vanessa sa kanila nung kinagabihan at magkatabi pa ang dalawa. Nang makapasok si Gina sa silid kung saan ay magkasama sina Mira at Vanessa na natutulog, ay napangiti na lamang si Gina nang makita ang anak at kapatid na magkayakap. Hindi niya maiwasan na maging emosyonal nang makalapit siya sa mga ito. Marahan niyang hinalikan ng noo ng mga ito. I love you both. Mahal na mahal din kita Vanessa at may pakialam din ako sa iyo. Pero hindi ko pinapakita yon. Ani Gina. Iniwanan niya ang dalawa. Marahan at maingat ang bawat galaw at baka magising pa ang mga ito. Bumalik na si Gina sa kwarto nilang mag-asawa. Naghihintay si Teo sa kanya. Nakasandal sa headboard ng kama. Walang pang itaas na damit. Tanging boxer lamang ang suot. And Gina found that his husband is so hot. Eyes up. Natatawang sabi ni Teo nang mapansin ang kakaibang titig ng asawa sa kanya. Napairap na lamang si Gina at saka siya lumapit dito. Agad naman siyang inakbayan ni Teo at hinalik-halikan ng kanyang balikat. You happy, Han? Tanong ni Teo. Oo, masayang-masaya ako kasi kahit papaano, nakapag-usap kami ng kapatid ko. Gusto kong maayos na talaga ang meron sa akin at sa pamilya ko. Pero parang ayaw ko pa. Gusto kong kahit si Mira na lang ang tanggapin nila at kahit wag na ako. Basta ang anak lang natin ang matanggap nila dahil lumalaki na siya. Nararapat lamang na makilala niya ang lolo at lola niya. Maging mga tito at tito niya sa side ko. Deserve naman ni Mira ang bagay na yun. At hindi nga siya dapat nadadamay dito eh. Ani Gina, saka napabuntong hininga na lamang. Hinahaplos ni Teo ang kanyang buhok. Ipapakilala din natin siya, Han, kung kailan handa ka na magpakita sa kanila. Ani to. Natigilan saglit si Gina. Handa na ako, Teo. Matagal naman na akong handa at kasama naman kita. Ani Gina, napangiti si Teo. Then ipapakilala natin siya kung kailan mo gusto agad. Sabi ni Teo at napangiti si Gina. Lumipas ang mga linggo at buwan. Pinagplanuhan ng dalawa kung paano nila ipapakilala si Mira sa pamilya ni Gina. Sana lang ay walang mangyaring hindi maganda dahil kasama nila si Mira. Dumating ang araw na pinakihihintay nilang dalawa kung saan ipapakilala na nila si Mira sa buong Valentine. Tanging si Vanessa lamang ang may alam noon at tinutulungan pa sila nito para makumpleto ang lahat kapag nagpunta sila. Calm down, Han. Huwag kang kabahan. Nandito ako. Hindi kita pababayaan.
Hindi ko hahayaan na may mangyaring hindi maganda sa'yo. Sabi ni Teo kay Gina at hinawakan ang kamay nito. Marahang pinipisil para pakalmahin. Kinakabahan talaga si Gina. Hindi para sa sarili niya kundi para sa anak. Ayaw niya naman na mawala sa mood ito, lalo na't excited. Simula nang sabihin nilang pupunta sila sa kanyang lolo at lola ay tuwang-tuwa si Mira. Doon na-realize ni Gina na pinagdamot niya sa anak ang karapatan na makilala ang mga ito. Tahimik lamang si Gina sa buong biyahe. Hindi naman binitawan ni Teo ang kamay nito magdamag. Nang makarating na sila sa mansyon ng mga Valentine, ay pinilit ni Gina na maging kalmado. Sinalubong sila ni Vanessa sa labas. Nasa loob silang lahat. Nagtataka sila kung anong ibabalita ako. Pero I'm sure na magiging masaya sina Mami at Daddy. Ngiting ni Vanessa kaya kahit papaano ay nawala na ang kabang nararamdaman ni Vanessa. Pumasok na sila sa loob at bawat hakbang na ginagawa ni Gina ay parang naninikip ang dibdib niya. Dahil kay tagal niyang hindi nakatungtong sa mansyon na to at ngayon ay nakaapak na naman siya doon, ay muling bumalik sa kanyang alaala ang masasamang mga nangyari na nais niyang mapalta ng magagandang alaala ngayong nagbalik siya kasama ang anak. Everyone! Pag-agaw atensyon ni Vanessa sa lahat. Napatingin naman agad ang lahat sa kanya. Ate Gina is here to introduce her daughter and husband. Dagdag nito, laglag pa nga ang ilang mga kapatid nila. Napasingha pa ang iba habang napatulala naman ang kanilang mga magulang. Katahimikan ng bumalot sa buong paligid. Lolo! Lola! Masayang sigaw ni Mira at mabilis na nagtungo sa kanyang lolo at lola na natigilan saglit. Binuhat naman ni Don Falto si Mira at inilagay sa kanyang hita. Napangiti na lamang ang mga ito dahil sa ngiti ni Mira na nakakahawa. Nice to meet you po. Bless po. Ani Mira at nagmano sa mga ito. God, ang ganda-ganda naman ng apo ko. Manang-mana ka sa mama mo. Emosyonal na sabi ni Daisy at hinahaplos ang pisngi ni Mira. Lola, don't cry po. I'm here na po oh. Ani Mira sa kapinunasan ng tumutulong luha sa mga mata ng lola. Naglandas ang ilang butin ng luha ni Gina dahil sa nasasaksihang hindi yon ang kanyang ini-expect na mangyayari. Sinasabi ko naman sa iyo ate. Ani Vanessa, you're still part of this family at mali ka ng hinala. Pinapahanap ka nila nung umalis ka pero talagang mahigpit ang security mo kay Kuya Teo. Kaya bigo lamang sila pero walang araw na hindi ka nila binabanggit. Ani Vanessa habang nakangiti. Thank you. Mahinang ani Gina. Wag ka muna magdrama ate. Tara na muna sa mesa. Sabi ni Vanessa. I love you hon and I'm always proud of you. Bulong ni Teo sa kanyang tabi. I love you too. Sagot naman ni Gina. Nagpunta na sila sa mesa. Tuwang-tuwa ang lahat, lalo na ang mga magulang nila kay Mira. Dahil sa kadaldalang taglay nito na para bang hindi nauubusan ang kanyang sasabihin. Naging masaya ang kanilang hapagkainan. Tumitingin naman ang kanyang mga magulang sa kanya pero puno ng emosyon ang mga mata. Alam ni Gina na maraming nais sabihin at itanong ang mga ito. Maging ang kanyang mga kapatid pero ayaw niyang sirain ang kasiyahan na namayani. Tinapos nila ang pagkain. Nilaro muna ng kanyang mga kapatid ang kanilang anak para makapag-usap sila mag-ina. Anak, I'm so sorry for everything. Nagsisisi ako sa ginawa ko. Alam kong malaki ang kasalanan na ginawa ko sa iyo. Alam kong hindi ako naging mabuting ina sa iyo. At sa iyo ay hindi pa ako nakakapag-sorry. Sana mapatawad mo ako anak sa lahat ng mga kasalanan na ginawa ko. Pangako anak, hindi na ako mangingialam sa inyo. Gusto ko lang kayong protektahan kaya nagagawa ko ang bagay na yun. Pero hindi ko akalain na masama na pala ang nagiging dating sa inyo. I'm so sorry Gina, my daughter. My baby. Umiiyak na sabi ni Daisy sa harapan ni Gina na umiiyak din. Matagal ko na po kayong napatawad ma'am at iniintindi ko ang lahat. At kaya ako nandito dahil gusto kong maging maayos tayo. Dahil alam kong kahit na masaya ako sa piling ng asawa at anak ko, alam kong may kulang. At kayo yun, dahil kayo ang pamilya ko. Hindi pa din ako mapapanatag dahil hindi tayo nagkakausap at nagkakapatawaran. I'm so sorry too ma'am. Kung naging bastos ako minsan sa inyo noon. Sabi ni Gina. Oh my God, baby. I love you so much, daughter. I'm so proud of you. Mommy is always proud of you. Ani Daisy.
Nagyakap ang dalawa. Naging masaya sila at nagkapatawaran. Dumating naman si Teo. "Thank you for taking care and loving my daughter, Teo. And I'm sorry for everything bad that I did." Ani Daisy, "No problem po, ma'am. Makakaasa kayong aalagaan at mamahalin ko po siya," sabi ni Teo. Naging maayos din si Teo at ang kanyang ina. Ma'am na din ang nais nitong itawag ni Teo sa kanya. Nang umalis si Daisy ay hinalikan siya ni Teo sa gilid ng noo. "I'm always proud of you, Han. Mahal na mahal kita." Ani Teo, "I love you too, Han." Sagot naman ni Gina, "Love, forgiveness, acceptance, family. Yan pa din ang mahalaga sa buhay at magiging masaya lang talaga tayo ng totoo kung nagpatawad tayo at mahal pa din natin ang mga taong may parte sa buhay natin kahit na may hindi magandang ginawa sa'yo." They stopped for hiding. Gina stopped hiding her daughter and her husband dahil ngayon ay wala nang taguan pa. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Hiding My Husband and Daughter. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!